mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video kung ayaw nyo may stroke agad-agad. Kamusta naman kayo? Pasensya na hindi ako nag-live kagabi. Ayun, tinatanong ako ni Dansky. At saka ni Sedi kung magla-live ba ako. At saka ng ating graphic designer. At saka kayo na rin, di ba? Lahatin na natin. Kaya nga lang, syempre, kailangan ko mag-work kaninang umaga. So, ayun, hindi na ako nag-live, no? So, tingnan natin kung magla-live ako mamayang preliminary ng supranational, di ba? At saka sa finals. Definitely magla-live ako sa finals. But anyway, kamusta naman kayo, mga buweks ko? Namiss ko kayo. Grabe ha. Ilang araw lang tayo hindi nakita-kita. But anyway, ayan, nanginig ako. Muntik na walaglag yung aking, yung aking tablet. Ayan. But anyway, ito nga, syempre, ito na yung balita natin ngayon, no? Kamusta naman? Ayan, galaw-galaw, jiwa. Ito na, nakakaloka. Breaking news daw. Ayan, no? Breaking news daw na Miss Grand of Philippines 2025. Ang National Director na si Mr. Arnold Vegafria, ayan, no? Announces Miss Grand Philippines Finals Night. Nakakaloka ito. To be held on August 12 na 2025. So wala na, delete na natin yung July, no? So, sa mga marami pong nagtatanong sa inyo kung kailan yung Miss Grand Philippines, hindi na siya sa July mangyayari. Nagkaroon ng mga konting adjustments. Ayan, panoorin nyo itong mga bula ng bibig ni Sir Arnold Vegafria. Pinaliwanag niya naman. Panoorin nyo ito mga buweks. This coming August 12, we moved. This is my first time going to announce. We moved the date of Miss Grand Philippines on August 12. And then on November will be the Mr. and Miss World. It's a back-to-back. Wow. Yeah. The Friday is Saturday, it's Mr. World. Sunday is Miss World. Both are in Mall of Asia Arena. So that's gonna be a big event for Miss World and Mr. World. So it's a back-to-back show. Okay. Sir, So the submission of entries, applications now open to Mr. World, and for the Miss World, because there's a lot of franchise from different provinces. So it's now open actually. What we don't have screening anymore because there will be an official representative of every province, town, and city. wala na screening. No more screening for Miss World. Diretso press presentation na. Press presentation. Every candidate now will be represented by their own province, city, or town. So yung August 30, submission of application ng viewer, guys. For the guys, it's open for screening, but for the Miss World, we're not going to open the screening anymore because there's a lack of franchise. The franchise is open to every province, cities, town, and municipalities. Sir, So this is going to be a big event for Miss World and for Mr. World also. So it's a big celebration. So ayun naman pala mga buweks, grabe, ang sobrang busy ni Sir Arnold At saka I'm so glad na ginawa to ni Sir Arnold na nagbigay siya ng information dito sa kanyang press conference. And yung video na ito ay credit natin niya kay Hey Adam, no? Ayan, maraming salamat kay Hey Adam dito sa video na ito. Well, thank you. At least nagkaroon tayo ng kaliwanagan, di ba? Sa mga, syempre, nag-iisip-isip tayo kung kailan to gaganapin or whatsoever, ganyan-ganyan. Wala pa mga official statements, di ba? Mga he said, she said. Pero eto nga, naglabas na ng official statement si Sir Arnold. At in fairness naman, napaka-detalyado, di ba? Ayan, napanood nyo naman, no? So, bali, ayan na nga, ang Miss Grand Philippines ay gaganapin na sa August 12, 2025. So, official na yan sa MOA Arena. And then, sa November naman, gaganapin ang
anong tawag dito, ang Miss and Mr. World or Mr. and Mr. Miss and Mr. World. Ayan, nakakaloka ito. So, ang sabi niya nga, ang Mr. World ay gaganapin ng Saturday, back-to-back ito mga buweks, no, sa November, at ang Miss World sa Sunday, pareho silang sa MOA Arena. Ang charay ni Sir Arnold, ang yaman talaga, di ba? Sana mayaman, di ba? But anyway, ayun na nga, no, grabe, nakakaloka talagang MOA Arena. Bigatin talaga tong si Sir Arnold. But anyway, nakakatuwa lang na kahit papaano, nagkaroon siya ng time para maliwanagan lahat ng mga pageant fans, para sa mga nagtatanong kung kailan talaga ito gaganapin, di ba? At saka alam nyo mga boys, wag na natin masyadong problemahin yung adjustments, di ba? Dito sa Miss Grand Philippines. Kasi panigurado yan mga boys, sobrang naging busy itong si Sir Arnold, di ba? Biruin nyo, naging ano si Krishna Gravides, naging Miss World Asia, di ba? Nagkaroon ng homecoming. So, syempre, interruption yan. Tapos nagkaroon ng malaking kaganapan, tweets kay CJ Opiaza, na from first runner-up, naging title holder ng Miss Grand International 2024. So paniguradong, I mean, acceptable, di ba? Paniguradong nagkaroon talaga ng malaking adjustments, ng changes. So, okay lang yan. At least, yung iniisip natin na magkakaroon pa ba ng Miss Grand Philippines, ayan na. Sinabi na ni Sir Arnold, no? So, kudos kay Sir Arnold. Ayan, ang laki ng adjustments, pero acceptable naman, di ba? Reasonable, di ba? So, intindihin natin siya. Okay, dito naman, ito kapapasok lang din na balita. Etong Miss World, speaking of Miss World naman, di ba? Breaking news din ito mga buweks. Ayan, no more screening na nga daw. Binanggit yan ni Sir Arnold kanina, no? Sa Miss World Philippines, ayan, 2025. According to the Miss World Philippines National Director, Sir Arnold or Mr. Arnold Vegafria. Ayan, no? Kasi nga, meron na silang, kung di ako nagkakamali may mga nakita ko nung last year, parang Miss World ganito, yung ganitong lugar, no? Parang meron na mga franchises, yung mga cities, provinces, regions, mga ganyan-ganyan sa Philippines, no? And I believe, pwede ring mag-appoint, 'di ba? Kasi tulad ng nangyari dito sa isa nating napakaganda, isa sa mga pinakamagagandang mukha, no, sa Miss Universe Philippines 2025 na appointed naman talaga ito. Nakakaloka. Sobrang ganda nitong si Miss Universe Philippines 2025, Ifugao, diba? Ayan, kudos, congratulations sa kanya. Siya ang magre-represent ng Ifugao sa Miss World Philippines 2025. Ang galing-galing, no? So, ito lang mga boys, sana na lang, no? Sana na lang ganyan na lang. Kung hindi naman, kumbaga hindi naman siguro, well, kung akong tatanungin nyo, no? Parang kailangan pa ba nating magpa-pageant, di ba? Kung ako lang well, agree ako dyan sa mga ina-appoint sa mga appointees, ganyan-ganyan, no? At least hindi na sila gagasto sa mga, alam mo yung mga ingranding pa Miss World Zambales, halimbawa, no, Miss World Cebu, mga ganyan-ganyan, no? Kung pwede naman palang mag-appoint at kung pwede rin naman mag-appoint ng kandidata mismo na ilalaban din sa Miss World, I think okay lang. Para hindi na masyadong gumastos si Sir Arnold Vegafria, di ba? Nakakaloka kasi kung iisipin nyo, syempre, magre-rent pa yan ng ng venue sa MOA Arena, tapos syempre ang dami pang kaganapan yan, di ba? Nung mga girls, nung mga pupuntahan nila. Although may mga sponsors naman, kaya lang nangyari kasi kay kay Opal Suchata, di ba? Nangyari yan kay Opal Suchata na parang parang ilan ba? Wala yatang isang buwan nung inappoint siya as Miss World Thailand, di ba? At ayun nga, naiuwi ang corona, mga buweks, di ba? So why not? Kung ganyan ang gagawin ni Sir Arnold, katulad ng mga nababasa ko sa social media, so why not? Kung pwede naman pala, di ba? Nakaya nga ng Thailand din na mag-appoint, di ba? Nag-appoint lang sila, tapos ayan, nakoronahan pa sila. Bakit hindi natin kayang gawin yon, di ba? So ayun, para lang less gastos din kay Sir Arnold, di ba? But anyway, kung hindi naman problema ni Sir Arnold ang datchong, okay lang yun, di ba? Go, go, go lang, Sir Arnold. Support ka namin dyan, di ba? Yan, para well, para hindi rin masayang sana yung effort ng mga girls, di ba? But panigurado ko hindi naman masasayang yan. But anyway, congratulations dito kay Miss Ifugao. Ayan, Miss World Ifugao or Miss World Philippines Ifugao. Ayan, no? Congratulations. Ang ganda nito. Bumubula ang bunganga niyan. At napakaganda yan sa personal, in fairness naman. Anyway, eto nga mga buweks, no? Since hindi nga tayo nakapag-live kagabi, ayan
talaga namang pasabog kung pasabog ang performances nitong ating reynang si Tara Valencia sa kanyang Supra World kagabi. Ay, ayan, nakakaloka. Hindi pala no, hindi pala Supra World. Supra Model. Ayan, Supra World. Ano yun? Sa Miss World. Nakakaloka ito. Supra Model. Ito kasi Supra Model. Bakit may Supra Model din? May Supra World din. M&M. Charing. So, ayun nga, no. So, congratulations naman. Ang ganda ng performances ni Tara Valencia. Panoorin nyo ito. Nakakaloka ito, ha? Opak. Tarang-tarang. Ganda ng damit niya dito. My God, panalong-panalo nung nakita ko to pagkagising ko pa lang kanina. Nakatulugan ako nakasito kanina eh. Kagabi pala. Sabi ko, oh my gosh. O diba, pasabog si Tara Valencia. In fairness naman winner ang kanyang lakad. Nakakaloka. Ang performance niya nakakaloka. Ang hair, panalo. Talagang on point lahat. Winner na winner. Grabe ang pinakita ni Tara Valencia dito. Hindi ko kinayaw ang Wex. Talagang laban na laban ang ating Reyna. Ang ganda ng kanyang lakad dyan, di ba? Talagang umaaura, talagang, ay, ganun-ganun talaga. Hindi nagpakabog ang pose and poise. Panalong-panalo ang makeup, napaka-on point. Ang ganda-ganda ni Tara Valencia. Nakakaloka. At kudos naman sa Supranational. Ang ganda ng kanilang entablado dyan, no? In fairness, eto nga, no? Ang sabi dito, she carried our Miss Philippines Supranational 2025, Tara Valencia, is advancing to the semifinals of Supra Model of the Year. Ayan, nakakaloka. So, pasok na ang ating, ang ating Reyna, di ba, sa semifinals? Dahil dito sa, Supra Model ng Supranational, nakakaloka. Mga buweks, please continue supporting our queen sa mga pa-votings nila. Importante yan. Ayan, no, kung kaya nyo naman magbagsak ng kahit magkano lang dyan para sa ating Reyna, gawin na natin yan, di ba? Tuloy-tuloy na natin yung kanyang pag-arangkada dyan sa Supranational, di ba? Why not, di ba? Nakakaloka. I'm so proud to Tara Valencia. Talaga namang inilalaban ito ng buong buo ang ating bansang Pilipinas dito sa Supranational na ginaganap ngayon sa bansang Poland. Di ba? Nakakaloka. Itong winner na winner. Ang tanong, ito na, nasaan na ang mga Indo-dilulo? Napaimburnal, nakakaloka ito, di ba? Kaya naman talagang tumatalak sila dahil daw ang sinasabi nila reigning queen daw ang kanilang kandidata. Bakit daw hindi nakapasok ito? Ginagamit lang daw sila ng Supranational, no? Ang kasikatan daw, ang pagiging powerhouse daw ng mga Indo-dilulo, ginamit lang daw at ginagamit hanggang ngayon ng Supranational Organization. Kinurunahan daw ang reyna nila para daw umingay ang Supranational. Tapos ngayon daw, ipinaimburnal ito. Nakakaloka itong mga Indo-dilulo na ito, no? Napaka-ungrateful. Bakit daw sa Philippines daw ang pinasok? Wala naman daw kwenta ang ipinakita nitong performance. Mga ambisyosa talaga itong mga ito na nanaginip ng gising, di ba? Lalamunin daw nila sa Philippines sa preliminary tonight at sa finals, o di ba? Anyway, tingnan natin, magkakaalaman tayo dyan tonight, di ba? At saka sa sa finals nila, di ba? Nakakaloka talaga ito, Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-comment kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon! Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!